Magandang araw sa inyo mga kaguro. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang DepEd Order number 31 Series of 2020 na pinamagatang Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Nakasaad sa DepEd Order na ito na ang quarterly examinations were given a weight of 20% constantly in DepEd Order number 8 Series of 2015. Since it will no longer be a part of the grading system for this school year, it previously determined weight was distributed equally into written works and performance tasks, allotting an additional 10% to each component. This maintains an emphasis on performance tasks for some learning areas. Sa panuruang taon na ito kung saan tayo ay umaharap sa new normal in education, magkakaroon din ng bagong grading system dahil tinanggal na ang quarterly examination. Ito ay dinistribute sa written at performance tasks. Sa Table 1 o weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to grade 10. So kung mapapansin ninyo sa assessment components, ay dalawa na lamang ang written works at performance tasks dahil tinanggal na ang ating quarterly examination. Sa languages, AP at ESP, 40% ng grade ng mga bata ay mapupunta sa written works at 60% naman nito ang mapupunta sa performance task. Sa science at math naman ay 50% ang mapupunta sa written works at 50% ang mapupunta sa performance task. Sa MAPE, EPP at TLE, 30% ay mapupunta sa written works at 70% naman ang mapupunta sa performance task. Upang mas madali nating makompute ang grade ng ating mag-aaral ngayong gamit ang bagong grading system, ibabahagi ko sa inyo ang ginawa kong automated grading system gamit ang Microsoft Excel. Ito ay nakabase sa bagong grading system na inilabas ng DepEd. Okay, ito na po ang ating interface ng ating Excel. Ano po? So, dito tayo sa input. Ang ilalagay po sa input ay ang mga data na kailangan natin para sa ating class record. So, simulan natin sa region. Ilagay lamang po ang inyong region at division at kung anong district kayo nabibilang. Siyempre, ang school din natin at school ID. Kung anong school year ngayon, 2020 to 2021. Ang grade at section, teacher, so yung pangalan po ninyo, at yung subject. Ang gagamitin ko sa video na ito ay edukasyong, pangtahanan at pangkabuhayan. Kapag tapos na mag-input ng mga kinakailangang data o information sa itaas, maaari na tayong mag-input ng learner's name. Ang tip ko sa inyo, ang format na dapat sundin sa pag-input ng pangalan ay tulad ng nasa SF1, 2 at 3 na kung saan una ang apelyido, pangalan, at middle name ng mag-aaral. O kaya, maaari ninyong i-download ang SF1 sa LIS at i-copy, paste lamang dito sa e-class record na ating ginagawa. Kung nakapag-download na kayo ng SF1 mula sa LIS, maaari nyo na itong buksan at i-copy paste na lamang dito. Kapag nakapag-download na kayo ng SF1 sa inyong LIS, buksan ang SF file. Paalala lamang, ang mga nasa SF1 na pinakita ko ngayon sa video na ito ay hindi tunay na mga impormasyon ng aking mag-aaral. Ito ay halimbawa lamang. I-copy ang mga pangalan ng mga bata at pumunta muli sa ating e-class record. Pumunta sa number 1 at i-right click at i-paste. Pumunta ulit sa ating SF1 upang sa mga babae naman. Ganun ulit, i-copy, pumunta sa ating e-class record at pumunta sa ibaba at i-paste ulit. At ngayon na nakapag-input na tayo ng lahat ng information na hinihingi,
sa input data, ay pupunta naman tayo sa ibaba o sa pangalawang sheet na ang pangalan ay EPPQ1. Makikita ninyo na ang lahat ng impormasyon na in-input natin kanina ay makikita na sa EPPQ1. Ganun din sa EPPQ2, Q3, at Q4. Okay, ngayon naman, titingnan natin yung WS kung tama ang ating percentage. So, tama ang nakalagay dito, 30% at 70%. Yan ang sa EPP. Lagyan naman natin ngayon ang highest possible score. So, gayahin na lang natin yung nasa memo. 20, 25, 20, 20. At ang score ng bata ay 18, 22, 20, at 17. So, kung mapapansin nyo, tama ang total at ang PS at WS. Ang PS ay 91 at ang WS ay 27.3. At ngayon, lagyan naman natin ang performance task. Lagyan na natin ang highest possible score. Gayahin na lang din ulit natin yung nasa memo. 15, 15, 25, 20. So, makikita po natin, ang total natin ay 75. Lagyan naman natin ang score ng bata. 12, 13, 19, 15. Na may katumbas na 59. Subalit, may typo error sa ating memo. Kasi pag pinagsama-sama mo ang 12, 13, 19, at 15, ito ay may katumbas na 59. So, sa ngayon, gayahin na lang natin yung nasa memo. Bawasan natin ng 3 ang huling performance task. So, gawin na lang natin 12 para maging 56. So, ayan po. 56 ang total na score ng bata. Ang PS ay 75 at ang WS ay 52.5%. Okay, so tama na ang written works at performance task natin. Ngayon, tingnan natin yung initial grade. Ngayon, tingnan naman natin ang initial grade. So, meron tayong 79.8 na may quarterly grade na 87. So, tingnan natin sa transmutation table na ang 79.8, hanapin natin. So, dito siya sa 79.2 to 80.7 na may katumbas na 87. So, tama ang ating computation. So, balik na tayo ulit doon sa ating sheet na EPPQ1. Subukan naman nating mag-encode ng scores ng pangalawang learner. Halimbawa, ito ang kanyang mga score. 17, 18, at halimbawa, nagkamali ng pag-input ng score, sumobra sa highest possible score, mailalabas na error message. Pindutin lang ang cancel upang itama ang score. 16. Okay, so ayan na po. Ang total niya ay 70, kaya mas mababa ang kanyang PS, 82, at ang kanyang WS ay 24.6. Dito naman sa performance task, gawin nating 10, 9, 20, at 15. So may katumbas ito na total na 54. Na PS ay 72 at ang WS ay 50.4. So ang initial grade niya ay 75.0. Puntahan ulit natin sa transmutation table. Hanapin natin ang 75.0. So dito po siya papasok sa 74.40 hanggang 75.99 na may katumbas na 84. So ang kanyang quarterly grade ay 84. So, balik ulit tayo sa EPPQ1. So, ang quarterly grade po ay 84. Ngayon naman, pumunta tayo sa summary of quarterly grades na sheet. So, diyan na po makikita ang first quarter na grade ng ating mga mag-aaral. Ngayon naman, halimbawa, hindi EPP ang inyong hinahawakang asignatura. So, papalitan lamang natin ang porsyento ng ating written works ayon sa asignatura natin.
So halimbawa dito sa Filipino English, AP at ESP, 40% ang written works. So lalagay lang po natin 40 at kusa na pong magbabago ang porsyento neto sa written works at performance task, no? So hindi na po kailangan baguhin ang performance task kundi doon lamang sa written works. At makikita nyo rin po sa mga grado ng bata, nagbago rin ang PS at WS at ang mga grade nila. So naging 77, 91 at 36.4 ang WS nila. At ang performance task naman ay 75 na may katumbas na 45%. At ang kanyang initial grade ay 81.4 at 88 ayon sa memo. Okay? Halimbawa naman sa math at science, papalitan ulit natin ang WS ng 50%. So, kusa na rin pong magbabago ang ating PS at WS. So, naging 91 na po at ang WS ay 45.5%. Ganon din po sa ating performance task na may 37.5%. At ang initial grade niya ay naging 83.0 at ang kanyang quarterly grade ay naging 89. Dito na po nagtatapos ang video natin. Sana po ay nakatulong sa inyong lahat. At huwag na huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Thank you po.